Napakita si Jesus kay Maria Magdalena at tingnan ho natin dito sa atin hong tinutunghayan ito. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sapanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ko nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Yan ho yung napakita si Jesus kay Maria Magdalena. Kanina ho, doon sa muling pagkabuhay ni Jesus, si Maria Magdalena ho ang unang-una ho nagpunta ng libingan at pagkatapos ho, nung makapunta si Ron, dito naman ho ay napakita kay Maria Magdalena na ang Panginoong Jesus. Bagamat hindi agad niya nakilala. Ano kaya sa ating buhay ngayon? Lagi nang sa araw-araw ay ang Panginoong Jesus ay nakakasama natin, nagpapakita sa atin sa mga gawain ng mga mabubuting bagay ay nagpapakita sa atin. Ating kayang nare-realize ang Panginoon sa araw-araw sa buhay natin. Ano kaya masasabi nito? Kuya Joe, ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, napakita si Jesus kay Maria. Mga kapatnubay, napakita si Jesus kay Maria Magdalena. Sabi po ng ating Panginoon kay Maria, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ibig pong sabihin ng ating Panginoon, ang kanyang mga kapatid ay walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Ngunit ang sinasabi po ng ibang mga ngaral, taliwas sa sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa kanyang mga kapatid. Ako'y talagang titik na titik kay Kuya Joe habang si Kuya Joe ay nagpapaliwanag at konsentrado naman si Kuya Joe habang siya ay nagsasalita at nakapikit pa. Naunawaan ho natin doon sa sinabing yun ni Kuya Joe ang halaga ng pagpapakita kong ito. Itong nagpakita si Jesus ay kay Maria Magdalena. Ano kaya naman ang nakita dito ni Kuya Ben? Kuya Ben, ano po nakita naman ninyo? May mga pagkakataon din po sa buhay natin na hinahanap natin si Jesus. At minsan para bang nawawala sa atin. Katulad ni Magdalena, nang puntahan niya ang libingan at hindi niya makita, hinahanap niya si Jesus. At nagtatanong pa siya doon sa anghel, nasaan si Jesus? Mayroong kumuha, ang sabi pa niya. Tayo sa buhay natin, kapag hindi po
po natin nararamdaman? Si Jesus, naghahanap rin ba tayo? May mga pagkakataon ba na pilit nating inahapuhap sa lahat ng sulok ng ating tahanan, sa ating mga trabaho? Si Jesus. Pilit ba natin at minanais pa nating makita siya? O sadyang tayo ay ayaw hanapin ang ating Panginoong Jesus? Gayahin po natin si Magdalena na nagkahanap kay Jesus, nagpapakita ng kanyang concern, ng kanyang pagmamahal sa kanyang guro. Gayahin po natin si Magdalena na sa gitna ng mga pangyayaring kanyang nakita at naranasan sa panahon ng paghihirap ni Jesus, hindi siya natakot na maghanap. Tayo po ba natatakot sa paghahanap dahilan sa sasabihin sa atin ng tao na tayo'y nagbabanal-banalan, na tayo ay nagkukunyari lang? Hindi po. Kinakailangan patuloy tayong maghanap. Sa isa pa pong bahagi, narito rin ang pagkakasaad na nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. May mga pagkakataon na riyan na katabi na natin si Jesus. Hindi pa natin makilala. Paano ba natin makikilala si Jesus? Sabi ng ating Panginoon, ang ginawa mo sa maliit na ito ay ginawa mo sa akin. Matatagpuan po natin si Jesus sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating kapatid, sa ating kaibigan. Pero hindi lang natin nakikilala sa ating sarili. Makikita natin si Jesus. Ang problema, ayaw natin siyang makilala. Ayaw natin siyang kilalanin sapagkat ayaw natin tumulong. Ayaw man lang natin mag-abot sa isang mahirap. Makikita natin ito sa pulis. Makikita natin ito sa mahihirap ng mga tao. Sa mga biktima ng kalamidad. Nariyan si Jesus. Pero, may ginawa na ba tayo para sa kanila? Para natin siya makilala. Akala ni Maria siyang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Kailan tayo naghanap ng taong magtuturo sa atin? Nariyan ang simbahan, pero ayaw natin lapitan. Sa mga panahon na kinakailangan natin malaman ang daan patungo sa ating Diyos, patungo kay Jesus, nariyan. Pero ayaw natin magpaturo. Nandun ang ating pagmamalaki sa sarili nating karunungan at kaalaman. Hindi natin siya hinahanap. Hindi natin siya kinukuha. Kaya nung sabi ni Maria, kung saan ninyo dinala at kukunin ko, tayo kailan natin kukunin si Jesus? Kailangan natin kukunin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal na ibinigay na niya sa atin. Kailangan natin pupulutin at ipamabahagi sa ating kapwa. Ano po ang ginawa ni Jesus? Dahilan sa pagsusumikap ni Maria. Dahilan sa nais niyang makita si Jesus. Dahilan sa gusto niyang makilala si Jesus. Nagpakilala si Jesus. Sabi niya, Maria ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni. Ibig sabihin, guro. Pero, mayroon pong mahalagang bagay dito. Sabi ng ating Panginoon, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Bakit po ito sinabi ng ating Panginoon? Sa mga kapanahunang iyon, kapag
ikaw ay mayroon pang bahid dungis, hindi ka pwedeng humawak, tiyak mamamatay ka, sapagkat napakabanal ng ating Panginoon. Kailangan muna niyang makarating sa Ama, hindi ka po na